Hello guys! Magandang araw po. Ngayon po ay magluluto po tayo ng pork afritada. Ito po ay aking version. Narito po ang mga sangkap. Mayroon po tayong kamatis, carrots, patatas, sibuyas, liver spread, pamintang buo, dahon ng laurel, ang ating pork, bawang, bell pepper. Yan po lahat ang ating mga sangkap. So, atin na pong gagayatin or hihiwain ang ating mga sangkap. Ayan na po yung bawang, yung sili, yung sibuyas, yung carrots, kamatis, patatas, liver spread, ayan po. Nakaprepare na po lahat yan ng ating mga sangkap. So, ayan, nahiwa ko na rin po ang ating pork. Nabuksan ko na rin po yung liver spread. At saka, nakaprepare na po lahat, pati mantika, pamintang buo, pamintang durog, dahon ng laurel. O, ayan na po. Malapit na po tayo magsimula sa ating pagluluto ng ating pork afritada. Samahan niyo po ako sa aking pagluluto ng ating ulam. Ayan po. Pinapainit na po ang ating mantika. Ayan. Kulo na siya. Maya-maya, ilalagay na po natin ang ating mga sangkap. So, uunahin natin ilagay. Pagka mainit na po ang mantika, ay ilalagay na po natin ang ating bawang. Ayan, iginigisa-gisa hanggang mag-kulay brown. Para, ayan, tapos i-add natin yung ating sibuyas. Igisa ulit. Gisa-gisa lang. Ang bango-bango niyan. Ang sarap. Ang bango ng ating bawang at sibuyas. Tapos, pag gisa-gisa hanggang mag-kulay-kulay brown na siya. Halu-haluin lang ng maigi para hindi siya masunog. Yan. Ganyan lang po. Simple lang. Ganun ako magluto. Halu-haluin lang siya. Ayan, umuusok-usok na. Umaamoy na talaga siya ang bango. Yung aroma ng sibuyas at saka yung bawang. Tapos, idagdag na rin natin ang ating kamatis. Yan, ang kamatis, igisa din, halu-haluin lang. Ganyan lang, tiyaga-tiyaga lang sa halo-halo. Gisa-gisa. Ganun lang. Enjoy lang habang nagigisa. Madali lang naman magluto talaga. Basta tiyaga-tiyaga lang. Minsan nakakangalay sa kamay, sa kakahalo-halo, pero okay lang. Masarap magluto. Tapos pagka yan, luto na yung, medyo luto-luto na yung kamatis, i-add natin yung ating pork. Yan, ayan ating pork. Tapos, isasalangkot sa natin yan. Salangkot sa ganyan. Hanggang iba na yung kanyang kulay. Yan, ganyan. Halo-haluin lang, halo-halo lang. Basta magtsatsaga ka lang talaga maghalo. Yan. Tapos, maglalagay po tayo ng konting patis para pampalasa.
Masarap yung patis na yan. Pwedeng pang-ulam na din kahit yung patis lang. Ayan. Tsansahin lang natin para hindi po siya maging maalat. Tapos, ayan, isasalangkot sa natin ulit. Pagkatapos niyan, ilang minutes or ilang seconds, ihalo-haluin lang natin hanggang mag-brown-brown na yung kanyang kulay sa pagkagisan niya. Yan. Ang bango. Kasi yung aroma ng bawang at saka yung sibuyas, kamatis, ayan na siya. Ang ganda na ng kulay ng ating pork. Tapos, pagkatapos nating isalangkot sa ang ating pork sa patis, mag-a-add po tayo ng i-add natin yung liver spread. Ayan. Lagay natin isang buong latang maliit para mas malasa siya. Ganyan ang aking version ng apritada. Ako lang din naman ang kakain yan, kaya okay lang. Yan, ihalo ng maigi para manuot yung lasa ng liver spread sa pork. Yan, gisa-gisa, halo-haluin. Yan, dinidikdik ko pa yan talaga para maghalo talaga yung liver spread sa pork. Yan, para sumiksik yung lasa. Pagkatapos po niyan, maglalagay po tayo ng tubig. Yan, maglalagay tayo ng tubig. Yung katamtaman lang para lumambot yung ating karne. Yan, ihalo mabuti. Tapos, halu-haluing maigi, haluin. Pagkatapos po niyan, tatakpan po natin siya. Tapos, pahihinaan natin yung apoy, papakuluin natin siya. Ayan na siya. After ng pagkakulo, haluin mo ulit. Kumunti na siya, kumunti na yung tubig. Tapos haluin maigi. Tapos idadagdag na natin ang ating carrots at saka yung patatas. Ayan. Tapos ihalo ng maigi. Tapos, ilagay na natin yung ating pinaka-tomato sauce. May mga gulay na rin yon yung aking nabili na isang lata na tomato. Although parang pang sabaw din yun, pang soup. Mas prepare ko yun kasi malasa siya kaysa yung tomato paste lang na normal lang. Yan, tapos haluing maigi. Tapos, magdadagdag po tayo ng tubig. Yung tubig na ilalagay ko po uli is kung gaano kalaki yung lata ng yung pinaka-tomato sauce ko, ganun din yung dami ng tubig na ilalagay ko dyan. Yan, ang ganda na niyan. Hinalo ko na ng maigi yan. Tapos, ayun, maglalagay po tayo ng tubig ulit. Yung isang lata. Tapos, haluin ulit na mabuti. Tapos, andyan na rin po yung pamintang buo, dahon ng laurel. Tapos, tatakpan natin ulit
para maluto naman yung ating mga inilagay na sangkap. Ayan na po siya. Luto na. O, konting kimbot na lang. Luto na ang ating ulam. Ganyan. Ang version ni Ness. Apritada ala Ness. Ayan, i-add na natin yung ating sili. Tsaka yung dried na siling labuyo. Tapos ihalo natin siya para maluto ng konti yung ating mga sili. Gusto ko lang sa sili yung ano lang siya, yung crunchy siya. Ayoko yung lutong-luto. Kaya nilalagay ko siya pagka yung malapit na siyang maluto talaga. Ayan na siya. O, ayan, ang ganda. Ang ganda ng ating ulam. Ang ganda ng kulay. Mukhang kay sarap-sarap. Ang bango. Natatakam tuloy ako. Ayan na siya. Luto na siya. So, malapit na siyang maluto talaga. Nag-creamy na rin yung kanyang sauce. Kaya, ox na po yan. Ayan. Natatakam na ba kayo dyan? Ayan na yung ating ulam for tonight. Okay. Ang ganda ng ating apritada. Mukhang natatakam na talaga ang mga nanonood nito. Char lang. Ganyan po ako magluto ng aking ulam. Luto ko, ulam ko. Ayan. Ayan na. Okay na yan. I-off ko na yung apoy para hindi masyadong maluto yung ating mga sili na nilagay. Ayan na po. Luto na ang ating ulam. Kaya magpre-prepare naman tayo ng kanin. Luto na rin yung ating sinaing. So kahit masarap ang ating ulam, ayan na ang ating finished product. Lutong-luto na ang ating ulam. Ready na. Malapit na po tayo kumain. O ayan. Sino natatakam dyan? O. Diba? Ang ganda. Yan. Ganyan ako magluto. Kita mo yung ating mga sili. Ano lang siya. Yung parang half cook lang siya. Crunchy pa rin yan. Kasi masarap yung sili na yan. Ayoko ng masyadong luto. O, ayan na. Meron na po tayong kanin. Isang bowl lang talaga. Kasi alam na pagka medyo may edad na, konting ingat na po tayo sa rice. So, ayan lang po. Nagtakal lang po talaga ako ng kanin. O, isang bowl lang ating kanin. Tapos, nasa side lang yung ating ulam. Tapos, meron po tayong dragon fruit na purple. O, dinecorate ko na rin para maganda naman tingnan ng ating plate. So, ayan na nga. O, ayan na po. Nakaprepare na po ang ating pagkain. Ayan po ang ating ulam. Ayan. Ang ganda ng decorate, diba? Ako lang din ang kakain yan. Inartihan pa. Ayan, yung dragon fruit. Dapat i-slice ko lang talaga pero naisip ko, i-decorate ko na lang din sa plate ko para naman maganda tingnan. Para mas ganadong kumain. Maraming salamat! Bye-bye!